kaya naalala ko lang na medyo nalulungkot ako dahil Pasko na hindi ko kasama hindi ko kasama yung mother ko, hindi ko kasama yung mga kapatid ko. Yung isang kapatid ko nandito kasama ko. Yun na nagpapakalma sa akin. Medyo nakakaramdam ako ng depression kasi iba yung nakagawian nating Christmas at iba yung nakagawian nating pagdaraos nito kasama ang pamilya, lalo na pag nasa Pilipinas. At iisipin mo na talagang kahit mahirap ang buhay, napakasaya. Masaya ang buhay sa Pilipinas kahit na naghihirap tayo. Namimiss ko yung puto bongbong, namimiss ko yung mga bibingka, pero mas namimiss ko yung puto bongbong talaga, yung mga kakanin. Kasi yung mga spaghetti, pancit, fried chicken, kaya naman natin lutuin dito eh. Meron naman mga ingredients na madali lang na para makaluto tayo ng mga ganong pagkain o gusto natin pagkain. Ganun din ang fried chicken, ipiprito mo lang naman yon. Ang nakakamiss lang yung talagang spirit na pagdarating ng ating gabi, meron kayong pagsasalu-saluhan. Kasi dito pag idinadaos nilang Pasko, normal lang na celebration. Kalimitan kahit nga mayayaman o yung mapipera, lumalabas na sila para kumain. Hindi sila naghahanda ng bonggang-bongga. Marami kang bagay na naaalala, marami kang bagay na naiisip, lalo na nung bata ka pa, lalo na nung elementary ka. Mag-exchange gift kayo, meron kayong baon, meron kayong salo-salo. Tapos pagdating nyo ng exchange gift, talagang naiinis ka kasi sour ball lang yung nakuha mo. Hindi naman natin maalis yung kalimitan mga regalo natin, mga Colgate, mga Maxam na sabon. Kalimitan naman hindi natin maalis sa atin o sa ating mga kaklase na magregalo ng gano'n kasi can't afford naman tayo eh, kahit naman yung mga may pera. Hindi naman nila ma-afford na bumili pa o magregalo ng marangya at mamahaling gift para sa akin. Tapos masaya ka pag nakatanggap ka na ng regalo. Kasi masaya kang buksan. Tapos ang laman nito panyo. Pero kahit na ganun ang mga regalo sa inyo, pinaghirapan din ng mga kaklase nyo yun. Kasi ganun din naman niregalo mo, aminin. Wala ka rin namang may ibibigay na regalo na talagang kukunin mo sa magulang mo para ibili ng mamahaling regalo. Hindi kagaya ng mga panahon ngayon na talagang pag nag-exchange gift kayo o pag nag-Christmas kayo, bibigyan ka ng cellphone. Yan, pinakamahina na yung mga regalong ganyan. Bibigyan ka ng gift check na ipan sa shopping mo. Yan po yung mga natatanggap nating regalo pag Pasko. Po, nung ako'y nagtatalent pa o nung ako'y kasalukuyang perform as a entertainer, talagang bonggang-bongga po at talagang major ang aking natatanggap na regalo. Kasi nandiyan po yung mga regalo na bibigyan ka ng component, bibigyan ka ng TV. Yung TV pa nun may kasama ng VHS yon. Bibigyan ka ng mga stuffed toys na mga Mickey Mouse, kahit lalaki ka, bibigyan ka ng Mickey Mouse, Minnie Mouse na ang lalaki. Talagang yung component na 6 na patong. Talagang grabe po sila at masyado silang generous pag nagbigay mga hapon na regalo sa mga Pilipino at Pilipina. Ganyan po sila
bongga. Pagdating po doon sa mga bigayan ng regalo, yun, pag-uwian nyo naman, ang bayarin sa bagahe. Kilo-kilo kasi yung mga binigay sa'yo. Pero ganun pa man, kailangan natin ipagpasalamat yon. At nagbibigyan din naman sila ng pambagahe mo, lalo na pag kailangan mo ng ibalot o i-empake pag uuwi ka na. May nagbibigay din po ng pera. Tapos meron mga guest na pakakainin ka sa steakhouse, yummy, sa yakiniku. Pero kalimitan po sa steakhouse. Marami pong pagkain na pagpipilian doon. Bukod sa steak, meron po silang mga unlimited salad bar. Yan po. Pero hindi nila nalalaman na yung pagkapanganak ni Jesucristo sa sabsaban. Yan po ang pinaka-importante na kailangan ituro natin sa ating mga anak, na kaya tayo nagdiriwang ng Pasko dahil sa kanyang birthday. Kasi minsan po hindi na natin alam kung paano nga ba sinaselebrate ang Pasko. Minsan iisipin ng mga bata o isipin ng mga tao na sinaselebrate natin itong Pasko dahil December 25, palitan ng regalo, maghahanda tayo ng masarap na pagkain, mamamasyal tayo. Hindi nila alam na talagang ang Kapaskuhan ay araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, na dapat natin ipagpasalamat. Yan po ang tunay na kahulugan ng Pasko. Pinagdiriwang natin ito, hindi yung kung ano pa mang bagay na ating isineselebrate para pagsalu-saluhan ng magarbo. Yan ang nakakalimot. Marami sa atin ang nakakaranas ng kahirapan. Marami sa atin ang nakakariwasa, iba-ibang klaseng tao, iba-ibang klaseng pamumuhay. Ang nakakalimutan po natin, maliit man o malaki, nakakalimutan natin magpasalamat sa buhay na binigay sa atin ng ating Panginoon. Yun po ang ating nakakalimutan. Nakakalimutan po natin kung yung pang inihahanda natin masasarap na pagkain saan nanggagaling. Galing po sa bulsa natin, oo, galing sa pera natin at sa pinagkakitaan natin na trabaho. Pero ang hindi po natin matandaan o kung saan galing ang mga ito o ang mga pagkain ito at ang mga bagay. Marami sa atin ang pag nakakuha ng mga bagay na importante o pag natupad yung mga wish nila, saka lang nila naaalala ang Diyos o saka lang nila naaalala na may dapat tayong pasalamatan. Sasabihin natin, thank you Lord, pumasa ako sa exam, thank you Lord sa biyaya, thank you Lord na promote ako, thank you Lord nakagraduate ako. Pero iniisip ba natin yan na yung ibang tao, ha? Iniisip ba yung mga kakilala ko ganyan natututo lang magpasalamat sa Diyos pag may niligtas o gumaling ang anak ko. Ay salamat, binigyan ako ng mataas na sweldo ng boss ko. Hindi nila naiisip na pag sa araw-araw kailangan natin magpasalamat dahil buhay tayo at masigla. Natin pagpasalamat, maliit man o malaki, kailangan natin pagpasalamat sa Diyos ang may utang na loob tayo sa Kanya dahil binigyan niya tayo ng magandang daigdig na tirahan na sinisira naman ng ibang tao. Binigyan niya tayo ng mga tulugan, binigyan niya tayo ng mga pagkain, binigyan niya tayo ng hanap buhay, binigyan niya tayo ng mga mapagmahal na anak, binigyan niya tayo ng mabait na magulang. Yung iba, hindi mo nabiyayaan ng mga ganong bagay. Meron yung dahilan. Baka isa lamang itong pagsubok na magpapalakas sa iyo para lumaban sa hirap ng buhay. Yan po ang mga dapat natin tandaan at isa alang-alang sa pagdiriwang ng tunay na kahulugan ng Pasko. Maging masaya
para sa iba. Tayo bilang mga Pilipino na nakatira dito sa abroad, kailangan natin maging masaya. Dahil simple lang po eh. Kailangan natin masaya dahil buhay tayo at nakakasurvive sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Kailangan natin maging masaya. Yan po ang dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Dahil kahit na malungkot ang Pasko dito, dapat natin ipagpasalamat dahil buhay tayo at malusog ang pamilya, wala nagkakasakit. Yan po pinaka-importante. Yan po ang magandang regalo sa atin ng Panginoon. At kailangan nating paulit-ulit na idasal at ipagpasalamat sa Kanya. Wala pong hanggang pagdadasal, hanggang ng pagdadasal. Kailangan dasal pa rin taimtim para po mabigyan tayo ng at masaganang pagsasalo-saluhan ano man ang nakahanda sa mesa. Ngayon po itutur ko kayo kung gaano kalungkot dito. At least nandito po tayo sa malapit na sa bahay ko. Meron po mga apartment dito at meron po mga nasa gitna po tayo ng sentro ng aking tinitirhan. Papakita ko po sa inyo na sa gantong mga oras, alas 10 na po eh. Sa gantong mga oras dapat na kagaya sa Pilipinas na talagang ang saya-saya na mararanasan mo na yung mga talagang nagtitinda ng puto bumbong at saka nararanasan mo na yung mga naglalarong bata. Ngayon po ipapakita ko naman sa inyo kung gaano kalungkot dito sa kinilalagyan ko ngayon. Tara po, tutur ko. Nandito po tayo sa Q8 Plaza. Park pala. At makikita nyo po ito ay galing sa puno ng pine tree. Yan po yung mga brown na yan. Makikita nyo po yung dahon ng cherry. Pag cherry blossom, wala na pong kadahon-dahon. Mapapansin nyo rin po na talagang kahit na ganitong oras, wala na pong masyadong mga naglalakad. Dahil yung iba po, pauwi pala ng bahay. Inuumaga na sa inuman. Kaya naglalakad po tayo. Ito po, minsan iniiwan na nila dito eh. Buti po hindi nawawala. Para pong uulan. Malakas po simoy ng hangin. Maginaw po, grabe. Sobrang ginaw po. May nail salon dito. Yan po nail salon. Ito po yung mga residente dito. Lungkot po. Alas wala ka na makita. Dati po pag Sabado Linggo, puno-puno po to ng tao. Wala po mga palamuti at mga Christmas lights. Sa buong paligid. Ayan, balloons. Nilalagyan po niyan pag bagong bubukas ang ano.
from Fukuya Cake House. Yan pa lang po ang kauna-unang bukas dito. Maaga nagbubukas. Ito naman po ang Abo Coffee Restaurant. Ilang dekada na po yan dito. Matagal na po. May chichika lang po ako sa inyo na alam nyo ba na dati sementeryo ang lugar na to, sabi ng mga nakatatanda. Panitour ko na kayo. Bibili na po ako ng tubig at uuwi na. Ganyan po kalungkot dito. Papasayahin mo na lang sarili mo. Isipin mo na lang may mga internet para makita mo at mabati mo mga pamilya at kaibigan mo kahit hindi mo sila makasama. Sa puso't isipan nila at sa puso't isipan natin, magiging masaya pa rin ang Pasko kahit na malayo tayo sa isa't isa. So hanggang dito na naman pa mga kaibigan. Sa nais po nating magpasalamat sa ating mga kaibigan na nag-review ng aking vlog, at lagi po nating mahalin natin sarili at ingatan ito para sa ating pamilya. Sinasabi, sana po lagi ulanin kayo ng grasya galing sa Panginoon, at kung ano man po mga pinagdadaanan nyo, never give up. God is good all the time. Wala pong susuko, walang bibitaw, kapit lang, laban-laban lang. Kaya sa mga kaibigan ko at saan mang panig ng mundo na kikipagsapalaran para mabuhay at maitaguyod ang kanilang pamilya ng maayos, sana po ay mag-iingat kayo lagi at huwag magkakasakit, dahil ang kayamanan po natin ay ang ating kalusugan. Kaya sana po sa mga mensahe kong ito makarating at pagpalain ko ng Panginoon Jesucristo na masaganang Pasko. Manigong bagong taon. Bye bye!